Hello, and welcome to the CCF Online channel. We are excited for you to be part of another worship experience. We pray that what you learn here today will deepen your relationship with Jesus. Enjoy the message! Alam niyo po bang ang mga magulang na humawak po sa salita ng Diyos at sa pagtitiwala sa Panginoon ay tunay pong nagkaloob ng matinding pagbabago sa kasaysayan. Mothers who trusted the Word of God, mothers who trusted and stood up for God and their belief in God, they made a great difference in history. Kaya pahintulot niyo lang po ito. Ito po ang sabi po, halimbawa, ng nanay ni George Washington. Sabi ho ni nanay, the mother of George Washington taught her son the biblical ideals of political and social morality. Isipin niyo po maging sa pamumuno, sa politika, tinuruan ng nanay yung kanyang anak na si George Washington, which Washington kept before the nation throughout his life. Look at this. Family prayers were held twice a day. Can you imagine? Twice a day with regular readings from the scriptures. Isipin niyo yung mga nanay po. Yung nanay po ni George Washington, sabi niya, magbasa tayo ng Bible twice a day at magpe-pray twice a day. Can you imagine? Ang sarap po, no? Kasi marami po ngayon talagang hindi ho sila nakatingin doon sa kanilang pinangahawakang katotohanan. Kaya I challenge you, mothers, tingnan po natin ginawa ng nanay ni George Washington. Ito pa po, nanay po ni James Garfield. Ito pong si James Garfield, naging Pangulo din ng Amerika. Sabi niya, my mother was an earnest Christian who taught her children that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A widow with 4 children, isipin niyo, byuda, 4 ang anak. She not only managed her farm, but built with her own hands a log house, which was also used as a church. Wow, siya pa ho naggawa ng bahay nila mismo at ginagamit bilang lugar para magtipon ang katawan ni Kristo. And sabi niya, she taught her own children as well as others the scriptures. Amazing! Kaya ito pa po, sabi ng nanay, the mother of England's famous William Gladstone, hindi lang sa Amerika, pati ho sa Britanya, led her son to faith in God. When he was 9, he chose as his life's motto, in practice, the great thing is that the life of God may be the supreme habit of my soul. Ang sarap po isipin, yung anak, talagang yun ang pinangahawakan. At ang sabi niya, he also wrote, all I think, all I write, all I am is based on the divinity of Jesus Christ, the central hope of our poor, wayward race. Anong pag-asa ho? Yung nanay, tinuturuan ho ng Bible yung anak. Amen? Nay, parang nalungkot ka. Nay, para sa atin to. Para sa ating lahat ito. At sabi niya, Oliver Cromwell, isipin niyo, naging hari po ito ng Britanya. Mothers taught him the simple truth of Scripture. And he chose as his favorite verse. Look at this. Ang favorite verse niya, I can do all things through Christ which strengthens me. Now, ito pa po. Mother of William Penn so impressed him with the importance of faith in Christ that took as his life text. This is the victory, even our faith which overcomes the world. Now, ito po ang isa sa pinaka-influential na scientist sa buong mundo, si Sir Isaac Newton. Ang sabi ng mother niya, prayed with and for her son every day, her life, every day of her life. It was the grief of her deathbed that she left a son of 7 years at the mercy of a rough world. But Newton said, I was born in a home of godliness and was dedicated to God in my infancy. Oh, sarap. Alam niyo po, kaya ako gustong diinan ito. Kasi marami po ako narinig, tinantanang ng tanong sa akin, sino iboboto mo? Uulitin ko po, hindi sila ang pag-asa ng kinabukasan natin. Ituro niyo yung mga nanay ninyo, kayo, nay. Kayong nagpasa at hindi lang mga nanay na pisikal, nandun sa pamilya, maging tayo po who are discipling people, treating them as our own children, will make a difference in this country. Amen po? At ito po ang importante, these mothers who made history, ito po ang importante, they held on to the Word of God. Humawak sila sa salita ng Diyos. Pinahawakan nila ito. Kaya tayo po mga mananampalataya, napansin po ninyo, we may not be intelligent, we may not have studied so much when it comes to the Word of God. But we believe. Why? Because God met with us. Amen po?
Kinatagpo tayo ng Diyos. Amen po ba? Ganun pa man, we have to grow in faith. Hindi po pwedeng titigil tayo doon. Tuloy tayo sa pananampalataya, tuloy tayo sa paglago. Bakit? Pati ho sa kaalaman, dapat tumutuloy tayo. Kasi sabi ho, dahil tatandaan ninyo sa mundong ito, ang dami hong hindi naniniwala sa pinananampalatayanan natin. Kasi ang isip nila, hindi naman yan totoo yung Bible. Kaya dapat alamin natin ano yung pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Tingnan niyo po sabi sa Jude, "But you, beloved, building yourself up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit, keep yourself in the love of God." Kasi maraming pagkakataon, nagdududa na tayo. Kaya sabi ng Bible, make sure yung pananampalataya, you will always keep yourself in the love of God, waiting anxiously for the mercy of our Lord Jesus Christ to eternal life. At ito pa pong importante, tingnan niyo po and have mercy on some who are doubting. Kasi marami po, as they study, maybe to some, yung mga estudyante po, when they entered into college, they would be listening to professors who would try to destroy their faith. At sabi yan din, we need to help them in their doubtings. Nasusundan po natin. At hindi lang yan. And for those who do not believe in the Lord, save others, snatching them out of the fire. And on some have mercy with fear, hating even the garment polluted by the flesh. Bakit importante ito? There are so many people that they need to know Jesus. Kailangan lang makilala at malaman ano ho ang paraan para maligtas. Para maintindihan ho ninyo. Sa Biblia ho, kung ito'y totoo, may impyerno. Nagkakaintindihan. At ang tanging paraan para maligtas, si Kristo. Kaya pag tinanggihan nila yan, tapos tayo. Kaya paano siya tutulungan to believe? Nagkakaintindihan. Naalala ko, galing po ako sa Japan. Ito lang po, kasi nung linggo, pagkatapos ko magsalta, pumakbo po ako dahil meron pong seminar at turo po ako doon. Alam nyo, nakaka-amaze po, magugulat po kayo sa ginagawa ng Diyos. Meron po kaming kakwentuhan, magpapakamatay na, narinig yung gospel. Nakikinig po at nanonood po, kasama natin pala sila. Nanonood sila, at nakaklala sa Panginoon. Alam nyo, tawag niya nga sa kanya, living dead. Alam nyo ngayon ho, buhay na buhay, nagpapatot. Psychiatric case po, patient po siya. At dahil sa Panginoong Diyos, siya po ngayon lumalakad ng meron pong kasiyahan sa puso. Isipin nyo, ilang beses na nagtangkang magpakamatay Ilang beses na po, sabi niya nga, sa 11th floor, tatalo na siya, may humablot. Hindi na tuloy. Pagdating naman ho sa 15th floor naman, tinaasan niya. Makakakuha na naman sa kanya, hindi na naman natuloy. Uminom na ho ng iba't ibang alak at saka may samang gamot na ho pampatulog dahil hindi makatulog Alam nyo, nakatulog, 4 na araw tulog. Paggising, ba't buhay pa ako? Hanggang sa, yun nga po, nakita niya kayo natutulog, mapayapa. Sabi niya, buti pa doon sa service na yon nakakatulog sila. Mapakinggan nga itong pastor na to, baka mapakatulog din ako. Naawa ang Diyos, ginising ng Diyos ang kanyang spirito at nakakilala sa Panginoon. Di po ba amazing ang Diyos? Amen? Kaya ho, kailangan natin itong matutunan. Kaya let me tell you this. Kaya sabi ni Peter, "But sanctify Christ as Lord in your heart." Pwede po ba, treat Jesus Christ in your heart as holy? Yan ang sinasabi niya Always being ready. Paano? Always being ready to make a defense. Dapat handa kayo para itayuan ninyo at ipagtanggol at ipaliwanag ang pinaniniwalaan natin. Nagkakaintindihan po. And sabi niya, "To everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence." Sabi niya, dapat alam ninyong ipaliwanag bakit yung pinaniniwalaan ang pinaniniwalaan ninyo. Hindi para makipag-away. Kaya nga sa kahinahunan at may galang. Naintindihan po, nang sagay sila rin. Okay pa ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, "Uy, gising ka, wag ka." Bago magtuloy-tuluyan yung tulog mo. Hindi, pagtulungan tayo pwede kasi medyo seryoso tong usapin na to. Kailangan, sabi niya, handa ka naman. Pag nyari, tinanong ka, "Ba't ka ba naniniwala kay Jesus? Alam mo bang katang isip lang yan?" Paano mo ipapaliwanag? Diyan ka mali. Dapat alam mo. Nagkakaintindihan? Sa dami na ngayon, magpunta ka sa internet, ang dami-dami. Manood ka ng TV, ang dami-dami. Isipin niyo, makakalito na. Meron nagsasabi, ito ang tamang daan. Sabi ito dating daan. Ito, nagtuturo sa daan. Sino na? Sa totoo lang. Tapos lalabas pa isang kamukha ko. Sabi, sino yan?
Ang taba-taba, kinakain yung ikapo. Sino nang paniniwalaan mo? Kaya ito, hindi ito issue ng personalan, hindi ito, kasi mahusay siya. Alam nga naman naniniwala lang kasi tinuturo ko dahil gwapo yung pastor, ganun ba yun? Hindi yan. Hindi, yung sa umaga. Ang punto, at least alam mo yung tinatayuan mo. Hindi lang sinabi kasi ni pastor, hindi eh. Yung sinabi ng Diyos, nagkakaintindihan tayo, natuloy tayo. Kasi sabi niya, may kahinahunan kasi it's not about winning a debate. It is winning the soul to Jesus Christ. Okay po ba yan? Now, let's continue. Kaya, let me tell you this, yung basihan ng pananampalataya natin, ito yon. The Bible is true. Trust and obey. Huwag na po kayong mag-antay ng acronym. Simple lang ho. Ito pag-uusapan natin. The Bible is true. Therefore, trust and obey. Pakisabi sa katabi mo. The Bible is true. Trust and obey. Okay po ba yan? Maliwanag? Yan na ho ang dahilan. Ito lang po yung ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Now, bakit po? Tingnan niyo po alam niyo po ba si Timoteo, hinabilinan ni Pablo ng ganito. Kasi yung nanay niya, sabi niya, for I am mindful of the sincere faith within you. Isipin niya, may sincere faith daw. Ito sobrang tapat. Sabi niya, which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice. Isipin niya, mula sa lola, pinasa sa anak. Tama po ba yan? And sabi niya, and I am sure that it is in you as well. Binigay kay Timoteo. Ang laking impluensya ng nanay. Napansin natin? Kasi alam nyo, ingat kayo dito. Kailan inaaral nyo mabuti katulad yung, alala nyo yung kwento, di ba? Pagka may Pasko, naghahanda ng hamon, tapos tinanong nung asawa, kasi bago pa lang, sabi niya, sweetheart, ba't pag nagluluto ka ng hamon, pinutol mo pa yung magkabilang dulo? Sabi ko, nakaw, yan ang sikreto ng nanay ko, kaya masarap yung hamon ng nanay. Ganon, nung relasyon nun, ba't pinuputol yung dulo? O parang hindi ko makuha yung logic. Sabi niya, ititanong mo sa nanay, nandyan naman si nanay. Tinanong, Nay, mawalang galang. Bakit pag nagluluto kayo, pinuputol nyo yung dulo ng hamon? At sabi ng anak nyo, yan ang secret recipe nyo, bakit masarap? Sabi niya, ay naku, natutunan ko rin yan sa nanay ko. Andiyan naman siya, tanungin mo na. Di ba? So sa madalit salita, tinanong yung nanay, Lola, wag na ho kayo magalit ha. Bakit po yung apo nyo, pag nagluluto, sabi daw kasi ng nanay niya, yung anak niyo, kapag luluto ng hapon, putulin daw yung dulo para masarap. Bakit po ba? Ay naku naman iho, maliit yung lutuan ko, kaya pinuputol ko yung dulo. Ang daming ganyang tao. Hindi alam kung bakit, napasa-pasa lang. Alam nyo, dyan nagkakamali, iba sabi niya, hindi, ito na yung tradisyon, ito na yung tradisyon. Hindi totoo yan, kailangan mong alamin. Okay, babasahin niya yan. Di ba? May basahin niya na pandali. Bakit? Paano ka nakatiyak na Christian ka na? Nag-attend ako ng CCF. Ha, CCF? Bakit? Yun ang sabi ng nanay ko, umaten ka lang, Christian ka na. Relax ka lang, hindi ho, kahit umaten ka dito ng 100 taon, hindi ka Christian kung wala si Kristo sa buhay mo. Nagkakaintindihan tayo? Kaya dapat alam natin yan. Tingnan niyo po itong lola at saka sa nanay. Pinasa ho kay Timoteo. Sabi gano'n, you however continue in the things you have learned and become convinced of, knowing from whom you have learned them, referring to the lolas and to the nanay, and that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. Tingnan niyo po, magulang, alam na alam yung pananampalataya, alam na alam yung kasulatan, ipanasa sa anak. Nagkakaintindihan? Nagkakaintindihan tayo. Ngayon, all scripture, dinuktong niyo na, is inspired by God, profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good work. Sabi ng Bible. Kaya naman, sabi sa kanya, alam mo itong Bible na ito, na ito ay, sabi gano'n, hininga ng Diyos. Wow, ang bigat naman yan. Then how can you prove that? Now, maaring tayo, nampalataya tayo by the grace of God. Tama ba? Pero pag sinabi mo sa iba yan, alam mo ba, itong Bible na to, hininga ni God. Anong ibig mo sabihin? Di ba? Parang hindi ko makuha. Di ba? Kaya kailangan, alam mo naman ang ibig sabihin. How can you say it's true? Paano ka nakakatiyak? Yun ang tanong na malaki. Now, pakinggan nyo ito mabuti ha.
ang Bible, hindi niya kailangan patunayang totoo siya. Bakit? Kasi ang katotohanan, sa ayot sa ayaw mo, listen to this, ito importante, ang katotohanan ay katotohanan kahit hindi mo yan pansinin. Ang katotohanan ay katotohanan kahit hindi ka maniwala. Ang katotohanan ay katotohanan kahit hindi mo tanggapin. Nagkakatinlan tayo, parang ganito yan. Sino sa inyo, alam ninyo ang mag-compute ng gravitational force? Meron? Hindi nyo alam. Oy, alam mo, ang husay. Di ba? Mukhang genius ang batang ito. Alam niya mag-compute ng gravitational force. Ganun pa man, kahit hindi ka maniwalang may law of gravity, pag tumalon ka mula sa upper balcony, pabagsak at paniwalaan mo sa sarili mo, babagsak ako nang hindi ako masasaktan. Nagkakatinlan tayo. Titiyakin ko sa iyo, because of the law of gravity, na siyang katotohanan, babagsak at babagsak ka. Nagkakatinlan. Kahit hindi mo alam mag-compute, tiyak ko, lalagpak ka. Hindi ka pa nakaupo, tulog ka na. Nagkakatinlan. Yan ang tawag dyan, law of gravity. Kaya kahit iba sa inyo, nagtataka kayo, bakit pumipikit ang mata ko? Bumababa, law of gravity. May law eh. Babagsak at babagsak yan, kahit na ano. Di ba? Kaya kailangan, labanan mo yan. Kailangan mo labanan ng energy, ng force to go against the law of gravity. Parang eroplano, merong law of aerodynamics para umangat against the law of gravity. Ganun yun. Kaya ganun din, may energy, other energy that you have to use para labanan yan. Tama po ba? Yun ang ibig sabihin dito. Kapag sinabi mong katotohanan, hindi pa sabihin, hindi, kasi di ba, nasa eskwelahan ka, naniniwala ka sa Bible, sabi sa'yo, ano ka ba, nagpapaniwala ka sa Bible? There is no such thing as absolute truth. Sabi nga, kaya nga mayroong pagtatalong ganyan yung estudyante at professor eh. Sabi ng professor, there is no such thing as absolute truth. So sabi ng estudyante, sir, are you absolutely sure, sir? O di na po pwede. You can never be absolutely sure on something if there is no absolute truth. Tama ba? Kaya nga, mayroong mga tao sabi, hindi, dagang kanya-kanya lang yan. Hindi pa pwede, mayroong specific science. For example, sa math. Pag sinabi mong 1 plus 1, ilan yun? 2, hindi pwede 1.5. 2 yun. Kaya naalala ko, nag-explain yung anak sa asawa ko. Sabi niya gano'n, 1 times 1, 1 times 2. Tinuturuan niya mga anak ko. Sabi niya, ganito yan anak. Pag binilang mo ito isa, ini-explain pa. Sabi ko, wag mo nang i-explain. Memorizing na lang nila. Hindi mo na mababago yan. Nakuha niyo po yung sabihin? Kasi hindi mo na mababago yan. Pag sinabi 1 times 2, ilan? Hindi ka nag-aral. 2. Anong 3? 1 plus 2, 3. Pag 1 times 2, 2. Anything multiplied by 1 will be equal to the same number. Di ba? Tama ba? O, yun. Okay, at least alam nyo na, ha? Now, balik tayo. Kaya yun ang ibig sabihin. Pag katotohanan, katotohanan. Ngayon, itong Bible ngayon, whether you accept it, ayan na yan, kaya it takes by faith. Kaya lang, ang bait ng Diyos, tutulungan niya tayo. Kasi pwede nating gamitin ang science para mapatunayang hindi sayang ang pinananampalatayanan mo. Okay ba yun? Katulad nito, ayon sa pag-aaral, ito daw, ang pwede mong gawin to prove the reliability of something. Kanyari, bibliographical test. Meron tinatawag na internal evidence test. Meron tinatawag na external evidence test. Meron ding archaeology. Meron ding prophecy at ang Israel at si Jesucristo. Now, itong 7 to, susubukan nating pasadahan ng mabilis. Okay lang po ba yan? Hindi natin kailangan detalyehan kasi kamangha-manga ang Bible. Kasi isipin nyo na lang saan kayo nakakita ng isang aklat na sinulat ng 4 na iba't ibang author, sa iba't ibang panahon, iba't ibang kalalagayan at lugar, tapos iisa lang ang kanilang tema na hindi naman sila nag-usap-usap. O, saan kayo nakakita ng ganyang aklat? Kahit mag-ipon kayo ng parehong panahon na lang ng mga tao, iba't ibang angulo, sasabihin nila, paano maayos ang Pilipinas? Yun, 6 na lang yun, yung tumatakbo. 5 pala, tanggal na isa, no? Hindi, joke lang. 5 yung tumatakbo.
Isipin nyo, yung kanilang idea pa para baguhin ang Pilipinas, isa lang ang tema, magkakaiba pa. Eto kamangha-mangha kung walang Diyos na nakakaalam. At isa pang nakakagulat dito sa Bible na ito. Bago pa natin puntahan yung science na yan, just to give you, to whet your curiosity. Isipin nyo, itong Bible na ito, yung survival niya, ibang klase. Bakit ko nasabing ibang klase? Biro nyo, ang daming tumuligsa dyan. Ang daming nag-persecute. Ang daming nag-criticize. Pero, buhay pa rin siya hanggang ngayon. Katulad dito, si Voltaire. Kilala si Voltaire? Isa sa mga kilalang mga hindi naniniwala sa Diyos na French. Sa Fransya. Itong Pransya na ito yung mga nag-French Revolution. Naalala nyo yung grupo na to that they went against the Christians. Pinagpapatay nila yung mga believers of the Scripture ng Bible. Pinagpapatay yan sa Revolution, sa Pransya. Ang tawag sa kanila, mga Huguenots, pinagpapatay. Kaya tinawag yan, the Bartholomew Massacre. Naalala nyo? Ngayon, ito na. Binibigyan ko lang kayo ng konting kasaysayan. Ito po nakakagulat, ito pong maman to. Si Voltaire, sabi niya, papatunayan ko sa inyo na hindi totoo yung Bible, papatunayan ko sa inyo na yung katungkol kay Kristo, hindi totoo. Alam nyo, namatay na si Voltaire, namatay. 50 years after, yung Geneva Bible Society, nag-imprenta ng kauna-unahang Bible sa paraan na meron tayo ngayon. Alam nyo kung saan? Sa bahay ni Voltaire. Kamangha-mangha ba? Para kayo para kang nakangapa Hindi ko alam kung namangha ka o natulog ka Now, isipin niyo mabuti yan. Yung ba'y coincidence? Hindi. May Diyos. Nagkakaintindihan tayo? Now, tingnan pa rin natin. Para na lang out of our, para medyo technical ng kaunti. Tingnan natin isa-isa. Pag sinabi mong bibliographical test, para sa mga existing numbers, ito existing copies natin. Iano yan sa mga manuscript na naging available at ito ang gagawin. According to F.E. Peters, para sa inyong kaalaman, si F.E. Peters, si Francis Edward Peters, siya po ay Professor Emeritus ng Kasaysayan, Religion, Middle Eastern at Islamic Studies. Para alam na ninyo na ito ay hindi bias. Nakakaintindihan. Sabi niya, the New Testament is the most frequently copied and widely circulated book of antiquity. Sa lahat ng aklat sa kasaysayan, ito ang laging kinokopya. Walang tigil, sabi niya, pinakamalawak ang pagkalat nito. Tingnan niyo naman, pati sa translation, napansin niyo ba? Ako po, ibanag ako. Isipin niyo, nagulat ako. Iilan lang kami nagsasalta ng ibanag. Si Binay at saka ako. Meron pa naman translation ng ibanag. Nagulat ako, nakakita ako ng translation. Sabi ko, ano ba ito? Paano naman nagkaroon ito ng ganito? Nakuha ninyo, yung language na yun namamatay na dahil kakaunti lang nagsasalta noon. Nakuha ninyo? Ngayon, tuloy tayo. Ngayon, sabi niya, there are about 25,000 copies of the New Testament that are existing in different language. Ito yung noon pa, nung kauna-unahan pa from the original. Now, tuloy tayo. Tapos, kumpara dun sa Iliad and Odyssey na pinaniniwalaan natin, katulad ng palabas sa Troy. Di ba? Nandun yung Helen of Troy. Diyan sa kwento ng Iliad and Odyssey, sabi niya, 643 lang yung kopya. Tapos ito pa. Sabi ni John Warwick Montgomery. Now, si John Warwick Montgomery, isang abogado ito, kilalang kilala, at hindi lang po siya abogado, professor pa siya, at theologian. Sabi niya, to be skeptical of the resultant test of the New Testament book, sabi niya, New Testament book, is to allow all classical antiquity to slip into obscurity. Pag sinunod mo yung batayan, para i-test lahat yan, alam niya, lahat ng mga aklat ng antiquity hindi napapasa. Sabi niya, for no documents of the ancient period are as well attested bibliographically as the New Testament. Sabi niya, walang papantay. Kung gagamitin lang yung test na gagamitin sa New Testament, lahat ng sulatin, hindi papasa. Ganun katindi. Pero papasa itong New Testament. Lupit, no? Now, para maintindihan natin, ito pa sabi niya. Tingnan nyo lang, as for the time interval between the original and the existing copies na pinagkopyahan, the following are the findings. According to Sir Frederick G. Kenyon. Si Frederick G. Kenyon po, para sa atin namang kaalaman, isang paleographer. Kilalang kilala to, ang classic scholar. Yung paleographer, ang ibig sabihin, nag-aaral po ng mga old language, yung writings. Andiyan pa kayo? Okay. Yung old writings, parang mga, katulad nila, naalala nyo yung sa Indiana Jones?
Inaaral yung mga old writings, paleographer ang tawag doon. Sabi niya, the director and principal librarian of British Museum, si Frederick Kenyon, who is second to none in authority for issuing statement about manuscripts. Sabi niya, in no other case is the interval of time between the composition of the book and the date of the earliest extant manuscript so short as in that of the New Testament. Napakalapit na imposibleng gumawa ka ng myth out of it. Nakukuha po. Tingnan niyo according to Dockery, Matthews, and Sloan, ito po mga author ito. The amount of time between the original composition and the next surviving manuscript is far less for the New Testament than for any other work in Greek literature. Walang tatapat, sabi niya. Although there are differences in many of the New Testament manuscripts, not one fundamental doctrine of the Christian faith rests on a disputed reading. Sabi niya, yung kopya sa dami, kung meron ng konting diferensya, hindi maapektuhan yung pananampalataya ng Christian. Hello? Andiyan ka pa? Pakigising mo yung katabi mo, sabi mo, huwag ka matulog. Umabot ka sa antiquity. Tingnan nyo kaya ito na yun, tingnan nyo para makita nyo yung diagram. Yung Iliad na pinaniniwalaan natin, kaya doon nakabase yung Helen of Troy, yung Troy, 643 copies after 500 years. Ito yung first copy niya, 400 BC. Doon sinulat, 900 BC. 500 years pa bago lumabas ang unang kopya. Nakuha ninyo? At merong 643 manuscript. Yung kay Pliny, history. Kaya karamihan ng kasasayan natin, nakabatay kay Pliny. O Pliny, sabi nila. 815 first copy, 61 AD pa, yung nasulat. At pipito lang yung kopya. 750 years ang difference. Ngayon, takbo na tayo. Kahit na si Plato, lagi natin nababanggit at naririnig si Plato. Isipin nyo 427 BC yan, 918 nagkaroon ng unang kopyang makita. At 1,200 years yung difference. 7 lang ang kopya. Naintindihan niyo ba yung sinasabi natin? Now, ito pa. Para lalo niyo maintindihan, pagdating na doon kay New Testament, 48 to 80 AD, yung unang date na sulat. At yung first copy, mga 130 AD lang. Nung makita, mga 80 years lang ang difference. Naintindihan niyo? 24,633 copies, almost 25,000. Pag-isipan niyo mabuti. Paano ka ngayon maloloko ng mga kopya na yan kung sa dami? Tama po ba? Andiyan pa kayo? Tapos ang lapit lang ng diferensya. Halos buhay pa yung nagsulat. Naunawaan po? Halos buhay pa. Unlike itong mga ito na pinaniniwalaan ng tao, tapos ito hindi paniniwalaan. Anong tawag dyan pag pinaniwalaan mo to, tapos ito hindi? Anong tawag doon? Medyo may tama ka. Nakuha ninyo? How can you believe a 4,000 years difference compared to an 80 years difference? Parang medyo malaki na diferensya mo. Tama ba? Hello? Hindi ko kayo ni-insulta pero nakakagulat. Now, tuloy tayo. Punta naman tayo sa internal evidence. Ang New Testament has been found to be reliable based on the following points. Sabi ni Aristotle. Buti, nagising kayo. Yung kanyang pamantayan, sabi niya, the benefit of the doubt is to be given to the document itself. Kung meron kang document, dapat dito ka magbibigay ng puwang ng pagtitiwala. Yan ang sinasabi. Hindi, sabi niya, kesa doon sa mga mayayabang na nagkikriticize, na pumupula. Huwag ka doon sa pumupula, doon ka sa tinatamaan, bibigyan mo siya ng puwang ng paniniwala. Tama? Ayan. Ito sabi niya, si John Warwick, katulad sinabi kanina, the one must listen to the claims of the document under analysis and not assume fraud or error unless the author disqualified himself by the contradiction or non-factual inaccuracies. Now, kaya ko po ginagamit yung mga tao na yan. Ito yung mga nag-aral at matatalinong scholar. Ako po, nakikibasa lang sa kanilang mga ginawa. Nakuha ninyo yung sabihin, I'm not in authority dahil I did not research the way they did. Nakuha ninyo? Ngayon, ito naman po, ma-check nyo na kaagad kasi sa British Museum ito eh. At sabi niya ganoon, sabi niya, yang salita na yun, pag binasa mo yan, huwag mong i-assume, ay may mali yan, hindi ganoon, sabi niya. Maliban na lang kung yung author talagang naging inconsistent at siya mismo ang nagbigay ng mga maling detalye. Nagkakaintindihan. Kunyari, si John. Kung gusto mo na intindihan yung sinulat ni John, Gospel of John,
First John, Second John, Third John, at ano pa? Revelation. So kung mismo na siya ang nagbigay ng kaiba-ibang mga, hindi siya consistent, siya na may problema nun. Pero wala kang makikitang ganyan, sabi ni John Warwick Montgomery. Nakakaintindihan po tayo? Tuloy tayo. Ngayon si Gleason Archer, ito po ay isang scholar, biblical scholar. Ang sabi niya, kaya authority in biblical criticism. There is a good and sufficient answer in the scripture itself to refute every charge that has ever been leveled against it. Sabi niya, mismong yung Bible, masasagot niya yung mga problema. At sabi niya, he further said, my confidence in the trustworthiness of scripture has been repeatedly verified and strengthened by the discovery that every problem in scripture that's ever been discovered by man from ancient times until now has been dealt with in a completely satisfactory manner by the Bible text itself or else by objective archaeological information. Amazing. Sabi niya, kung mayroong mga issues na hindi mo paniniwalaan, sabi niya, magugulat ka, sasagutin mismo ng Bible. Alam niyo kung bakit minsan nalilito yung tao? Kagagawan ng teacher. Hello? Sila yung nagiging inconsistent. Kaya naman, sabi niya, kung objective lang at sasabayan mo ng arkeolohiya, tapos ang problema. Yun ang sabi niya. Balik tayo. Ang isa pang bagay, sabi niya, itong internal evidence. Pag sabi mo internal evidence, mismo sa loob ng Biblia, makikita mo na totoo to. The writers of the New Testament wrote as eyewitnesses or from first-hand information. Sa madalit salita, hindi pinasa sa kanila. Sila mismo ang nakakita. Okay pa kayo? Okay, good. Isa lang yung gising eh. Okay. Bakit kailangan kong tiyakin yan? Tingnan niyo po Sabi niya, si Peter, we did not follow cleverly devised tales when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ. Look at the words. But we were eyewitnesses. Nakita namin. Hindi yan kami binobola, nakita namin. Kaya handa kaming mamatay. Yun ang sinasabi ni Peter tuloy tayo. Si John, what was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes. Nakita ko. Sabi niya, what we have looked at and touched with. Nahawakan ko pa. Our hands concerning the word of life. And the life was manifested, and we have seen and testified and proclaimed to you the eternal life. Amazing. Tama po? Now, ito pa. Si John, this is the disciple who is testifying to these things and wrote these things. And we know that his testimony is true. Nakakita niya. Now, dagdagan pa natin. Ito pa sabi niya, this Jesus, God raised up again, to which we are all witnesses. Ano sinasabi niya? Kami po ang katibayan, patutuo po namin, nakita namin, hindi ko inento sa amin, nakita namin. O lalo pang dinigin, but put to death the Prince of Life, the one God raised from the dead, a fact to which we are witnesses. Wow. Internal evidence, pasado. Bibliographical test, pasado. Naintindihan po natin. Napunta tayo sa external. According to Dr. Geisler, the primary sources of the life of Christ are the false gospel. However, there are considerable reports from non-Christian sources that supplement and confirm the gospel accounts. These come largely from Greek, Roman, Jewish, and Samaritan sources. Ano ibig sabihin ng external? Pag sinabi mo external evidences, hindi na yung Bible nagsasabi. Iba pang mga literatures that will confirm that there is that Bible. Nakakaintindihan po? Ngayon po, paano yan? Katulad ng mga sulat ng Grego, Romano, Hudyo, at Samaritano. Ito, sample, sabi niya. Si Dr. Habermas, isa po sa mga kilalang mga scholar na ang lagi pong pinagtatanggol at pinag-aaralan ay ang resurrection ni Jesus. The ancient extra-biblical sources do present a surprisingly large amount of detail concerning both the life of Jesus and the nature of early Christianity. Should realize that it is quite extraordinary that we could provide a broad outline of most of the major facts of Jesus' life from secular history alone. Kahit wala pa yung Bible, sabi niya, mabubuo yan, yun lang mga secular history, panalo na. Nakuha ninyo? Now, para makita ninyo, for example, yung mga quotes sa New Testament, bagamat hindi pa sila nako-compile ng mga panahon na yon, si Justin Martyr
Kinalagi niya na po nababanggit about the gospel. 268, yung Acts, 10 beses, Epistles, 49, Revelation 3, a total of 330. Ganon din si Irenaeus, Clement of Alexandria, Origen, Tertullian, Hippolytus, Eusebius, lahat yun kinokote nila. Ngayon sasabihin niya, paano yan sila Gospel of Judas, tsaka Gospel of Thomas? Kinokote din nila na masama at hindi galing sa Diyos. Bakit po? Kasi yun ang mga writings ng mga Gnostics, yun yung mga laban sa Kristyanismo nung panahon na yun. Nagkakaintindihan tayo? Palagay nyo. Okay pa? Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? Good. Matatalino talaga kayo. Praise God. Now, isa pa. Tingnan natin. Tingnan nyo ito na ngayon mga galit sa Christians, pero binabanggit sila. Si Josephus, isang Pariseo. At that time, there was a wise man who was called Jesus. Bagamat siya po'y Pariseo, siya po'y historian din. Sabi niya, Pilate ordered him to be condemned and to die, and those who had become his disciples did not abandon his discipleship. They reported that he had appeared to them 3 days after his crucifixion and that he was alive. Amazing. Sabi niya, si Josephus Pariseo, galit kay Jesus. Kino-confirm niya that there was Jesus. Kasi marami nagsasabi na si Jesus hindi namatay, hindi nag-exist, o kaya hindi namatay, hindi napako sa krus, iba ang napako, hindi si Jesus. Hindi yung totoo kasi pinapatunayan na ng iba pang mga sources. Okay po ba yan? Hindi lang Bible. Tuloy tayo. Si Thalius, isa na naman pong historian. On the whole world, there pressed a most fearful darkness, and the rocks were rent by an earthquake, and many places in Judea and other districts were thrown down. Exactly what happened during the crucifixion. Nagkaroon ng earthquake. Nalala nyo, nahati pa nga yung sa templo. Nangyari, kino-confirm ng isang historian other than the biblical writers. Now, tuloy tayo. Si Tacitus, another writer. Therefore, to scotch the rumor, Nero substituted as culprits and punished with the utmost refinements of cruelty a class of men lost for their vices, whom the crowd styled Christians. Sabi niya, and Christus, from whom they got their name, had been executed by sentence of the procurator Pontius Pilate when Tiberius was emperor. And the pernicious superstition was checked for a short time only to break out afresh. Ano sinasabi niya? Kanina, sabi natin, si Tacitus, dinedeclare niya. Si Nero, pinagbintangan yung mga Christian, pinersecute. Ngayon, sila na naman, ganun pa rin, sabing ganun. Pinagtibay niya pa rin na siya ay talagang itong Christian, ito si Kristo, nung mailalim kay Pontius Pilate. Pinagtibay ulit ng kasaysayan. Now, last. Ito naman sabi niya, Unger, isa pong bishop, tells us that archaeology has authenticated the gospel accounts, especially Luke. Sir William Ramsay concluded after 30 years of study. Ito si Sir William Ramsay, isa na naman po itong Scottish archaeologist and New Testament scholar. Sabi niya, Luke is a historian of the first rank, not merely as his statement fact trustworthy. This author should be placed along with the very greatest historians. Nabasa niyo po ba yung Book of Luke, the Gospel of Luke? Sabi niya, Dr. si Luke. Dr. si Luke. Sabi niya, hindi lang yan basta writer. Yan ay respetadong historian. Bilang doktor, metikuloso yan. Nakakita na ba kayo ng mga doktor? Napaka-metikuloso niyan, sabi niya. At sabi nga, etong si Luke, hindi lang basta-basta author. Siya ay isa sa mga respetadong historians. Now, tingnan niyo, sabi niya, now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip was tetrarch of the region of Iturea, and Trachonitis and Lysanias was tetrarch of Abilene. Nantindihan niyo? Okay pa kayo? Tinulugan niyo na ako Ito po, pansin niyo mga pangalan na yan, those were proven even in history that they existed at talagang detalyado pa. Kaya alam nyo, ito kasaysayan, ito pa. In the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness. For him to give this, for example, names, pwede mo nang i-research. Nakuha ninyo? Anong sinasabi rito? Bibliographical test, pasado.
Internal evidence, pasado. External evidence, pasado. Nagkakaintindihan tayo. Tuloy tayo dito, sabi niya. Si Nelson Glueck, the renowned Jewish archaeologist, Jewish and Reformed Jewish scholar wrote, "It may be stated categorically that no archaeological discovery has ever controverted a biblical reference. Sabi niya, pagpunta natin sa arkeolohiya, basically archaeology is also part of the external evidence, pero hihiwalay natin. Wala kayong makikitang archaeology. Yung archaeology po, study ng scientific study ng paghuhukay para makita niyo po yung mga proof na nag-exist yung mga bagay-bagay ng mga panahon na yon, yung mga nauna pa. Kasi mahirap ang patunayan. Halimbawa, paano mo papatunayan na mayroong Bible noong Old Testament? Parang ganon. Nakuha ninyo? Kunyari, paano nyo lalaman nag-exist ang mga Hittites? Nabasa niyo ba yung mga Hittites? Ano ba yan? Termites? Kasama niya? Ano ba yan? Gusto mo malaman. So, inaaral yan ng mga archaeologists. Sabi niya, pag-aaral ng archaeological discovery, walang makakapagsabi, walang makakasira sa mga claims ng Bible. Sample. Ayan, ito yung sinasabi sa inyo. Study of human history and prehistory through the excavation of sites and the analysis of artifacts and other physical remains. Now, tingnan natin. Itong Ibla tablet. Alam niyo bang naniniwala sila noon na hindi daw nag-exist ang Sodom, Gomorrah, lang sinasabi ng Genesis 14. Sabi niya, king of Gomorrah, the king of Adma, the king of Seboim, the king of Bela, that is Zoar, came out and they arrayed in a battle against them in the valley of Siddim. Sabi nila, hindi yan totoo, walang ganyan nag-exist. Alam niyo, nung nahukay nila at nakita nila itong Ebla tablet, nakasulat dito exactly according to the, yung pagkakasunod-sunod ng pagkakasabi ng mga kings doon sa Genesis 14. Yun din na nakasulat doon sa tablet na yun. Marami yan, pero yung nakasulat doon. Just to prove, totoo, yung nakasulat doon sa Genesis. Now, tuloy tayo. Itong Dead Sea Scroll, na-discover nila sa Qumran Cave. Kapalad po kami, nabigyan kami ng pagkakataon ng Diyos makapunta sa Israel. Sa totoo po, babalik po ako sa biyaya ng Diyos next week. Pag-pray nyo kami Pag-pray nyo kami para madagdagan pa yung ating mga kaalaman sa bagay na ito. Itong Dead Sea Scroll, na-discover nila. Kasi sabi nila, nako, mapapatunayan ng mali mga Christians. Nagulat sila. Nung nakita nila yung Dead Sea Scroll, ang pinakakompleto at that time, doon sa mga scroll na yon, kadami, Isaiah. 166 words ang buong prophecy ni Isaiah. Magugulat sila. Nung inaral nila, nako, mga 17 lang ang pagkakaiba dahil lang sa style of writing. At 10 dahil sa spelling. Pero the rest, walang pagkakaiba sa meaning. Nakuha ninyo? Parang halimbawa, pag nag-spelling tayo ng archaeology, pansin niyo yan? Ang original spelling niya may A. Tama? Kaya sa una ko, mapapansin ninyo, may A. Sinadya ko yan. Pinakita ko sa inyo dito, minsan nagkakamali sa spelling, pare-pareho pa rin ibig sabihin, archaeology. Nawala lang yung A. Naintindihan po natin? Andiyan pa kayo? Ganon din ang nangyari dito. Kaya yari na naman sila. Sabi nila, walang Hittite. Pagtingin na sa archaeology, nakita nila may Hittite library. Tapos naman, tahimik na naman yung mga galit sa Bible. Ngayon, ito pa. Sabi niya, hindi totoo yung Romans na yan, hindi totoo yung Corinthians na yan. Pero mo binanggit na si Erastus, the city treasurer, walang ganyan. Walang nag-i-exist sa kasaysayan yan. Nako, sa pag-aaral ng archaeolohiya, na-discover nila sa Corinth, nakalagay, Erastus, city treasurer. Eksakto. In Greek yan, siyempre. In Greek. Eksakto. Sabi niya, yari sila. Sabi gano'n, patay na naman. Kasi sabi ng mga scholars, wala naman sila magawa. Ngayon, dinagdagan pa. Sabi nila sa pag-aaral, si Pontius Pilate, sa history ng Rome, walang Pontius Pilate. Alam niyo kung bakit? Si Pontius Pilate, nabaliw. Dahil sa nangyari kay Jesus, ayon sa kasaysayan, hugas ng kamay sa isang spring, dahil nga nabaliw. Ngayon, ayaw naman na sabihin na may governor ang Roma na nabaliw. Kaya ngayon, tinignan nila, totoo ba yan? Walang Pontius Pilate, tinanggal na sa record. Ang problema, nung naghukay na naman sila, inaral nila, sa archaeology, lumabas yung Pontius Pilatus na inscription sa isang bato. Nag-e-exist. Ginawa pa sa hagdan. Nandyan pa kayo? Sige, panaginipan ninyo para ma-confirm. Para ma-confirm.
So siyempre, marami na naman ang sasabi, imposible naman yan, yung mabuwal yung wall of Jericho, na makapasok sila doon, sa lapad doon, kahit mabuwal yung paloob. Hindi pa rin. Nagulat sila, naghukay na naman sila. Sa hukay nila, yung wall of Jericho na takitan nila, tumumba palabas. As described by the scripture. Amazing. Sabi nila, wala yan. Yung pool of Bethesda na binanggit ni John, sa ship gate, wala yan. Yung may 5 porticos, wala yan. Hinukay na naman nila. Nakita nila, nandoon! Sabi nila, paano na ito? Grabe, no? Hindi ba kayo namamangha sa Bible na meron kayo? Pagkatapos, hindi natin binabasa. Sayang! Andyan na eh! Ito pa, ma-amaze kayo. Nagkaroon ng pag-aaral na naman. Kasi ito yung nakita nila, yung si Robert Taylor Prism. Ito po, Diyos sa kasulat dyan, paano po yung ginawa ni Sennacherib? Si Sennacherib, iya po yung ari ng Assyria na inatake po yung Israel, panahon ni Hezekiah. At ang ginawa, dyan sa kwento na yan, sinabi lahat yung mga exploits niya, yung mga tagumpay niya, sinabi lahat. Kanya lang, merong kwento doon na umalis siya, inatake niya yung Jerusalem, pero hindi siya nataguay, umalis na lang. Hindi alam anong dahilan. Alam nyo, nagdito lahat. Ngayon, yung dahilan kung bakit siya umalis, hindi lang, nasa Bible. Gusto niyo mabasa? Gusto niyo ba? O ayaw niyo na? Okay, tuloy natin. Now in the 14th year of King Hezekiah, Sennacherib, king of Assyria, came up against all the fortified cities of Judah and seized them in atake. Then Rabshakeh returned and found the king of Assyria fighting against Libnah, for he had heard that the king has left Lachish. When he heard them by concerning Tirhaka, king of Cush, behold, he has come out to fight against you. He sent messengers again to Hezekiah, saying, pakinggan niyo, thus you shall say to Hezekiah, king of Judah, do not let your God, in whom you trust, deceive you, saying, Jerusalem will not be given to the hand of the king of Assyrian. Yun ang claim niya. Anong ginawa ni Hezekiah? Because he believed in God, he prayed. He declared fasting with all the people, and they prayed. And God answered their prayer. Sabi ni God, listen, sabi nga nun, therefore thus says the Lord concerning the king of Assyria, he will not come to this city or shoot an arrow there, and he will not come before it with a shield or throw up a siege ramp against it. Hindi siya makakapasok. By the way that he came, by the same he will return, and he shall not come to the city, declares the Lord. Sabi niya, then it happened that night that the angel of the Lord, itong hindi mapaliwanag, went out and struck 185,000 in the camp of the Assyrians, and when men arose early in the morning, behold, all of them were dead. So Sennacherib, king of Assyria, departed and returned home and lived at Nineveh. Sa sobrang kahihiyan, bumalik siya. Itong problema, ang alam nila, magaling siya, panalo siya sa lahat ng mga kaharian, but not in Jerusalem. Kaya nakalagay dun sa prism na hindi siya nagtagumpay. Alam niyo kung ano nangyari? Putol na yung kwento doon. Ito yung kwento. And it came about as he was worshiping in the house of Nisroch, his god, that Adramelech and Sharezer, yan po, in other manuscript, Adramelech and Sharezer, his son, killed him with the sword, and they escaped into the land of Ararat. And Esarhaddon, his son, became king in his place. Ano sinasabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, alam mo, hindi siya magtatagumpay sa inyo. And true enough, hindi nakalagay sa prism paano natalo. Parang ano yan yung prism, para yung, alam niyo yung sa NBA, yung highlights lang. Hindi pinapakita yung mga highlights lang, yung mga nasushoot. Ganun ang ginawa. Kayon, hindi na mapaliwanag bakit nawala si Sennacherib, hindi siya nagtagumpay sa Jerusalem. And dito sa Bible. Nagkakadinyan tayo. Ngayon, ito pa po ang kakaiba sa Bible. Yung Bible, may prophecy pa. May prophecy. Tingnan niyo ang sabi ng Bible. Remember the former things long past, for I am God. There is no other, I am God. There is no one like me, declaring the end from the beginning. And from ancient times, things have not been done, saying, my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure. Ang nakakaiba sa Bible, alam pati kung ano mga mangyayari. Wala kayong makitang ganyan basta-basta aklat. Andyan pa kayo? Hello? Naipasa niyo to sa anak ninyo, ha? Ito sabi niya, tinan niyo, ha? Sample. But know this first of all, that no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation.
For no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God. Kaya kanina ang ganda po sabi ni Pastor Peter, sa lahat ng aklat sa Bible, ang wala daw word, walang prophecy was Song of Solomon, 3 John, Philemon, and ano pa ba yung sinabi niya kanina? Ruth. Ngayon, siyempre, dahil ako bilang isang pastor din, pagkarinig ko, aaralin ko din kasi hindi ko po alam yun eh. Narinig ko lang kanina kaya naka-intriga kasi alamin ko rin. Gusto ko rin ituro sa inyo yun na pagka huwag kayo basta-basta aralin nyo rin. Actually, marami pa yan. Hindi ko nga maibigay sa inyo lahat eh. Pero tinulugan nyo na ako kaya tinigil ko na. Kaya dito na tayo, balik na tayo ulit ha. Okay pa kayo? Okay, good. The ram, ito, Daniel for example. Ang tagal-tagal pa ng pangyayari, nakita na ni Daniel mangyayari. The ram which you saw with the 2 horns represent the kings of Media, Persia. Sinabi niya na. And the shaggy goat represents the kingdom of Greece. And the large horn that is between his eyes in the first king. And the broken horn and the 4 horns that rose in its place represent 4 kingdoms which will arise from his nation, although not with his power. Pag sinasabi niya sa Daniel, may 2 horns. From Nebuchadnezzar, may papalit na 2, Medo at saka Persia. Yung Medo Persia, sasakupin ng isang shaggy goat, Greece. Yung Greece ngayon, after the leadership of that great leader ng Greece, mahahati sa 4. Nakuha ninyo? And that is exactly what happened in history. And a mighty king will arise and he will rule with great authority and do as he pleases. Tingnan nyo lahat yan. But as soon as he has risen, his kingdom will be broken up and parceled out toward the 4 points of the compass, draw not his own descendants, not according to his authority which he wielded, for his sovereignty will be uprooted and given to others besides them. Itong king na to, yung shaggy goat, sabi niya, hindi manggagaling sa kanyang descendants. Nakalat yung 4 na leadership sa ibang tao. Hindi niya kagustuhan kasi may Diyos. Now, yan ang nangyari after ni Alexander the Great. Naalala niyo yung Medo-Persia? Sinakop ang Babylonia, pinakop niya, tapos naging Persia, Medo-Persia. Kaya si Cyrus, in-overcome ni Alexander the Great. After Alexander the Great, nahati sa 4. Si Seleucus ng Syria, Ptolemy ng Egypt, Cassander ng Greece, at Lysimachus ng Asia Minor. Kamangha-manga. Grabe no? Kasi sabi na, grabe naman, eksakto. Baka naman nasulat yan after na. Hindi. Malayo pa. Now, ito pa. Yung Egypt. Alam niyo, napuntahan namin itong Egypt, sobrang hirap. Samantalang, ang yaman-yaman ng Egypt noon, parang United States of America. Sila ang number 1. Alam mo, sabi ng Bible, and the land of Egypt will become desolation and waste. Then they will know that I am the Lord, because you said, the Nile is mine, and I have made it. Kaya ito yung Egypt, nasira. Wala na. And it will be the lowest of the kingdom, and will never again lift itself up above the nation. And I shall make them so small that they will not rule over the nations. Tingnan nyo Egypt ngayon, sobrang hirap. Alam nyo bakit sobrang sila? Doon maintindihan pag wala yung Diyos, masama ugali, maghihirap. Para maintindihan nyo gaano kahirap. Sa Egypt, pagpunta kayo, sakay kayo ng kamelyo, libre. Ang taas! Pagbababa na kayo, may bayad na. $100. Kaya sabi ko, kaya mga manloloko to, kaya naghihirap sila eh. Magpipicture, picture, tutulungan ka nila. Mami, tatayo lang yung katabi mo ha, manghihingi na ng $100. Ganyan sila, kaya tamang-tama yung sinabi ng Bible, maghihirap sila. Kaya ang Egypt, kahit na, yan yung kasaysayan nila, pinakita pa yung pyramid, pakita nila na, wala rin. Ubus din. Bakit? Sabi ni God, mabilisan na lang. Pero, yung kanyang prophecies para sa Israel, I will multiply men on you, all the house of Israel, all of it, and the cities will be inhabited, and the waste places will be rebuilt. I will multiply on you man and beast, and they will increase and be fruitful. And I will cause you to be inhabited as you were formerly, and will treat you better than at the first. Thus you will know that I am the Lord. Yun ang prophecy ng Lord sa Israel. Wala nang Israel, 2,000 years ago, wala nang Israel. Isipin niya, hindi niya makikita ang Israel. Pero sabi ng Lord, who has heard such a thing? Who has seen such a thing? Can a land be born in one day? Can a nation be brought forth all at once? As soon as Zion travailed, she also brought forth her son. Sabi niya, pwede ba yun? Wala na, biglang magkakaroon na ng bansa. Tapos uunlad pa. Alam niyo, nangyari, noong 1948, ang Pangulo pa noon ay yung si Manuel Rojas. Naalala niyo?
Tinawagan po ng presidente ng Amerika kasi pinagbobotohan po Lahat ng Catholic nations hindi ho umaagree na magkaroon ng Israel. Isang boto na lang kulang. Alam nyo, etong si Manuel Rojas, tinawagan po si Carlos P. Romulo. Naalala nyo pa yung kasaysayan natin? Ha? Okay pa kayo? O yung sa hindi alam, at least alam nyo na, pag tinanong kay teacher nyo, galing ng batang ito Sabi niya, sa CCF po ako nag-a-attend. Ganun ka, di ba? Di ba? Carlos P. tinawag. Alam nyo kung ano nangyari? Nagbumoto in favor of Israel. Kaya pag ang Pilipinas, pag pumunta ka sa Israel, hindi mo kailangan ng visa. Okay? Bakit? Naipanganak siya. The state of Israel is born. Amazing. Bakit? Sabi ni God. At ngayon, grabe, makikita nyo sa Egypt, patuyo ng patuyo lahat. Pero ang Israel, paberde ng paberde. At yun po ang nangyari. Kaya ito po, at ang pinakamatinding prophecy ay kay Jesus Christ. Ito po, 8 lang sa halimbawa, papakita ko sa inyo. Born in Bethlehem, born of a virgin, descendant of David, entered Jerusalem on a donkey, time of the Messiah is coming there, sabi niya, wounded is nailed, spit upon, mocked, crucified, divided his garment, buried in rich man's tomb, resurrected. Yan, 8 lang sa sample ng more than 300 plus prophecies that were fulfilled in the life of Jesus. Alam niyo po ang significance niyan? Sabi ni Peter Stoner, ito po ay isang mathematician. Nung pinaaral sa kanya, sabi niya, gisingin mo katabi mo, importante ito. Yung 8 prophecies na matupad sa isang tao, ang probability, alam niyo yung probability? Alam niyo, no? Ibig sabihin, yung maaring mangyari, yung posibilidad na mangyari, ay ganito. Isa sa 10 to the 17 power. Pag sinabi mo isa to the 10 to the 17 power, yung 10 may 17 zeros. Sa madalit salita, sabi ni Peter Stoner, para sa Texas ang ginamit niya, pero ang ganda ng ginamit ni Pastor Peter, gagayahin ko na lang. Yung Luzon, tapunan mo ng tig sa 10 pisong coin. Mga 2 feet ang kapal, pamababalot ang Luzon. Yung isa, markahan mo. Isasama doon sa dami ng pera na yon. Yung pagkakataon na makuha mo siya, na blindfolded ka, ang tsansa ay isa sa 10 na mayroong 17 zeros na pagkakataon. In other words, imposible. Pero nangyari kay Jesus. Nagkakaintindihan? Nagkakaintindihan tayo? 8 pa lang yan. Kung 16 na, 45 zeros na, yung dami ng piso, abot na ng araw. Yung posibilidad na magtsansa na makakuha. Wala na talaga. It's so impossible. 300, more than 365 pa yung prophecies. Sa madalit salita, yung muling pagkabuhay ni Jesus, itong sabi niya, for I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scripture. And that He was buried and that He was raised on the 3rd day according to the Scripture. And that He appeared to Cephas, then to the 12. After that, He appeared to more than 500 brethren at one time. Most of whom remain until now, but some have fallen asleep. Hindi yun natutulog. Patay na. Ang punto ni Paul, at the time of writing, ang daming nakakita na resurrect si Jesus. Kaya hindi ka pwede na mangloko na hindi siya namatay sa krus at hindi siya nabuhay mag-ulit. Kasi ando ng mga witnesses. Nagkakaintindihan? At ang sabi niya, then He appeared to James, then to all the apostles, and last of all, as to one untimely born, He appeared to me also. Ano sinasabi niya? Sabi niya, nabuhay si Jesus. Kung hindi kayo naniniwala, sabi niya, na namatay siya, sasabihin ko na sa iyo, nagpakita siya sa akin at sa marami pa. Ngayon, meron pong isang mahusay na abogado. Bibilisan ko na. Si Lionel Lucco. Ayon sa Guinness Book of Record, siya ang pinakamahusay na abogado. Most successful attorney. Dahil 245 consecutive murder acquittals ang kanya nagawa. Alam nyo, sabi sa kanya ng mga estudyante niya at mga tao, patunayan mo nga na si Jesus Christ na nag-resurrect. Kasi itong mga Christians na ito, nagpapaniwala Ayon sa galing mo. At nung sinayasat niya, talagang inimbestigahan niya, based sa kanyang galing bilang abogado. Ito ang sabi niya, I say unequivocally
that the evidence of the resurrection of Jesus Christ is so overwhelming that it compels acceptance by proof which leaves absolutely no room for doubt. Masasabi ko sa'yo, walang pagdududa. Walang pwedeng mag-question. Sabi niya na si Jesus Christ na buhay magmuli. At wala man lang puwang ng pagdududa. Grabe, no? Na ito pa, mayroon pang isang professor. Noon naman ito sa Amerika, sa Harvard. Ang pangalan niya po ay si Simon Greenleaf. Sabi niya, nagsulat po siya ng treatise on the law of evidence. Siya po yung nagpatibay nun. Ito ang sabi niya, ganun din, di rin Christian. Patunayan mo na si Jesus Christ nag-resurrect. Inaral. At itong sabi niya, the resurrection is one of the best documented events in the history of man. Wow! Sabi niya, ito na ang pinakadokumentado na sa kasaysayan ng katauhan. Hindi mo na pwedeng itanggi. Kaya sabi ni C.S. Lewis, kaya mamimili ka. Either itong tao na to, Son of God, Jesus Christ, o baliw, sira ulo, o mas masama pa. Pwede mo siyang tanggihan bilang mangmang, pwede mo siyang duraan, pwede mo siyang patayin bilang demonyo, o pwede mo siyang, sabi niya, pwede kang manikluhod sa kanyang paanan at tawagin mo siyang Panginoon o Diyos. Pero wag kang papagitan na sasabihin mo siya isa lang magaling na teacher dahil hindi ka binibigyan ng ganoong pagkakataon o karapatan. Mamimili ka lang, si Jesus ba'y Diyos o si Raulo? Kasi hindi pa pwede, hindi magaling siyang teacher. Hindi, mamimili ka lang. Kasi yung sinabi niya kung siya'y Diyos, ayon sa pag-aaral at ayon sa Biblia, yung sinabi niyang may impyerno, sigurado yun. Pag sinabi niya may kaligtasan, sigurado yun. Kaya sabi nga ho ng sabi ni Jesus, you search the scriptures because you think that in them you have eternal life. It is this that testify about me. Yung Bible na yan. And you are unwilling to come to me so that you may have life. Now remember this. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung itong Bible na to, totoo, at pumasa sa lahat ng test na sinubukan natin, at hindi mo pinansin, malaki na problema mo. Ikaw na yan. Kaya minsan ang gulo-gulo ng buhay mo kasi pinatunayan na ng Diyos, tinanggihan mo pa. May I tell you this, ikaw na rin mag-aral ng sarili mo kung ayaw mo pa rin maniwala. Pero I'm telling you, itong Diyos na ito, totoo. At yung sinasabi niya, hindi pa rin nagbabago hanggang ngayon. Kaya sabi ni Jesus, ako lang ang daan, hindi isa sa mga daan. Ako ang katotohanan, hindi isa sa mga katotohanan. Ako ang buhay, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa magitan ko. Yun ang sabi ng Diyos. Sabi niya, hindi, pare-pareho lang yan, reliyon na yan, isa lang ang daan. Hindi totoo yan. Pare-pareho lang pupunta, hindi totoo yan. Sabihin ko sa inyo, sabi nila, pareho na, parang pupunta ka sa CCF, pwede ka mag-tricycle, pwede ka mag-bisikleta, pwede ka maglakad. Tama yan, kung CCF pupuntahan mo. Pumunta ka na Amerika, sige nga, maglakad ka nga. Magbisikleta ka na. Kailangan mo magbarko at mag-eroplano. Tama? O ngayon, kung pupunta ka ng buwan, hindi na uubra yung barko mo. Hindi na rin uubra yung eroplano mo. Kailangan mo na spaceship. Tama ba? Ngayon, kung pupunta ka sa Diyos, hindi na uubra spaceship mo. Si Jesus lang. Kaya, sabi ni Jesus, if you love me, you will keep my commandments. Tanong, sumusunod ka ba sa Kanya? Ginagalang mo ba ang Kanyang salita? Siya ba talaga ang Panginoon ng buhay mo? Don't play with God because He's serious in saving you and me. Ang tanong na lang, will you accept His offer? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga kapatid, ikaw na magdidesisyon yan. Maaring hindi mo pinapansin ang Bible. Kahit na hindi mo pansinin yan, dahil sinabi niya na yan, mangyayari yan. Kahit na hindi mo alam, kahit na hindi mo inaalam mo pero hindi ka seryoso, ang katotohanan ay katotohanan pa rin. You cannot avoid it by thinking positively. You can only be saved if you will take His word seriously. Ang tanong ko sa iyo, have you taken God's word seriously? Have you taken Jesus Christ seriously? Talaga bang sinusuko mo yung buhay mo sa Kanya o pinaglalaroan mo pa siya? Sabi ni Jesus, mamili ka. Si Jesus o ang sarili mong katha.
sarili mong kuro-kuro. Kapatid, I'm giving you a chance to decide if you will follow Jesus or not. If you are committed and truly declaring yourself to be a follower of Jesus, and you will say, Lord, I surrender all to you. I challenge you to rise up from where you are. Tayo ka, mula ka saan ka man nakaupo ngayon. Tumayo ka. Sabi mo, Panginoon, I follow you. I take you seriously. I believe that you are the Son of God. Kapatid, kung ikaw yon, tumayo ka. Sabi mo, Lord, ako po yon, and I want to declare to the world that I am your follower. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sige po, wag ho kayo mahiya. It's between you and the Lord. Will you take His word seriously? Will you take Him seriously? And sabi mo, Lord, I know that you have passed all the tests. And now, I declare my faith. And I declare that I am your follower. That though no one will follow me, I will still follow you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. I'm not asking you whether you're accepting Jesus. I'm asking you to declare that Jesus is really your Lord. That you are a follower of Jesus. Tayo ka. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Salamat po. Panginoon, nakita niyo po ang mga nakatayong ito. Father God, we're standing up because we want to declare that we are your followers. And we will take your words seriously. We want to tell the world and we want to exemplify what it means to be your follower. Na hindi lamang po dahil sabi ng tao na to, sabi nito, kundi itong sinabi ninyo. Sabi ninyo to make disciples. So Lord, I'm standing up to take that seriously. Sabi ninyo to study the Word, to meditate on the Word. So Lord, I'm standing up. I'm taking that seriously. Sabi ninyo that we are to be intimate with you, and I'm taking that seriously. So I stand up, O God. Jesus, thank you for allowing me to believe the truth. Thank you for opening my eyes. Thank you, Lord, for giving me the heart to commit to follow you to the very end. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father God, I pray that by your grace, allow every one of us who is standing up to follow you faithfully to the very end. That we will keep loving you. That our love for you will always be fresh, considering that your word is true, reliable, and worthy of our faith. Thank you, God. We give you all the praise. We give you all the glory. In the mighty name of your Son, Jesus Christ. Thank you, God. And Lord, for the rest of us and for those who are seated, I just pray to continually speak to them that one day they will follow you. One day they will declare their commitment to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless all of you. What a wonderful message. Part of our worship is actually giving to God. So for your convenience, the tithe boxes are situated around the area. For those who are here for the first time, would like to get to know you, talk to you, please do visit our welcome center in the second floor. And later, if you have any prayer requests, prayer concerns, there will be prayer warriors up front. Just come closer. Let's all stand up and sing a response to Jesus. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still.
blessed Sunday, everyone. God bless. Jumpstart your spiritual journey by joining an online or offline small group. Go to ccf.org.ph/dgroup. Worship together with us via live stream here at 9 a.m., 12 noon, or 3 p.m. Philippine Standard Time. Join us at stream.ccf.org.ph. Want to find a CCF near you? Check us out at ccf.org.ph/locations. We are so excited you were able to join us today. God bless, and see you next time.